Hi guys, welcome to my channel. This is Medyo Guapo. And for today's video guys, yun na, sa lahat ng mga nag-request pala ng part 2 ng video ko tungkol doon sa may storytelling ko na my best friend is a gay. Guys, humihingi ako ng pasensya sa inyong lahat dahil sa totoo lang nai-upload ko na sa mga nakapanood ng video ko na yon. Salamat sa mga nakapanood yung part 2. At sad to say guys na violation ako ni YouTube at dapat monetize na sana yung channel ko guys, pero dahil dun sa video na yon ng part 2 na yon na suspended ako ng 90 days. So hindi ako pwede mag-apply ng monetization guys sa loob ng 90 days dahil dun sa pag-upload ko ng part 2 ng my best friend is a gay. Pero sa mga hindi nakapanood guys, medyo hahapyawan ko siya ngayon. Ikukwento ko sa inyo ng konti lang at hindi masyadong details kasi baka maulit. Kasi pag naulit-ulit yung violation na yun guys, mas matagal at baka hindi na talaga ako ma-monetize dito sa channel ko na to. So guys, yun na nga. Yung kung natatandaan nyo guys, nangyari nga yun yung gabing yun, yung nag-inuman kami. So kinaumagahan, nagising na lang ako na wala akong damit at pantaas sa kapang ibaba wala akong suot. At doon pala ako nakatulog sa kama ng kaibigan ko. So hindi ko na namalayan dahil sa sobrang lasing ko guys, doon pala ako nakatulog. Kaya pero nung gabi na yon, mayroon akong naramdaman na kakaiba, na mayroon siyang ginawa sa akin. Kaya nung umaga, maaga siya nagising sa akin. Nagtataka ako kung bakit nandun ako nakatulog sa kama niya. Tapos wala akong suot na damit. So, dali-dali akong bumangon, nagbihis. Tapos tinanong ko siya kung ano nangyari kagabi. Yun, hindi siya umiimik guys. Basta, sabi niya lang sa akin, bro, good. Gising ka na pala. May niluto pala akong sabaw. May para lumakas ka. Nagluto na siya ng ulam, pagkain. Tapos yung pala sob pala siya kagabi. Plus ngayon inaalok niya akong kumain ng sabaw para raw magkaroon ng laman yung tiyan ko kasi suka daw ako ng suka kagabi. Kaya wala akong damit dahil tinanggal na niya dahil nasukahan ko daw. Tinanong ko siya kung ano yung nangyari kagabi. Pinaamin ko siya guys, pinaamin ko kasi siyempre tropa kami. Sabi ko, bro, aminin mo sa akin yung totoo kung ano yung nangyari kagabi nung nalasing ako. Tiyempo naman talaga, wala doon yung mga iba naming ka-roommate. Parang planado yung nangyari na yun kasi wala yung iba naming roommates kasi 6 kami doon sa kwarto na yun eh. Yung time na yun, 2 lang kami yung natira. So yun, sabi niya sa akin, bro, sorry. Hindi na raw niya napigilan yung sarili niya. Inaamin daw niya na nung una, nagkakaroon lang daw na siya ng paghanga sa akin. Hindi naman daw talaga siya bading or gay. Pero nung sabang tumatagal na kasi mag-iisang taon na kami magkasama, doon niya na-realize na nai-inlove na pala siya. Kasi nga naman guys, sino ba naman hindi may inlove? Lagi kayong magkasama. Tapos siyempre puro kami mga lalaki doon guys. Kapag nagbibihis kami doon, siyempre, di ba? Hindi na kami nagtatago, halos nakikita na lahat pag nagbibihis kami. So yun pala, natitrigger pala siya guys. Inamin niya sa akin na unti-unti na raw siya na-develop sa akin. At sorry daw kung nagawa niya yun sa akin. Pero sabi ko, bro, ginawa mo yun ng lasing ako. Sabi ko, sana inamin mo muna sa akin yung totoo. At least nasagot kita kung may pag-asa ka pa sa akin o wala. Pero siyempre tropa kita. Nangyari na yung nangyari. Hindi naman ako galit sa'yo, sabi ko, pero sana hindi na maulit yung ganun. Kasi ayoko na magkaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan. At huwag ka mag-alala, sabi ko, hindi na rin ito malalaman ng mga kaibigan natin, mga roommates natin kung ano nangyari dito. Kasi ayoko na pag-usapan tayo, baka sabihin pa nila na may relasyon tayong dalawa, di ba? So yun, sabi niya sa akin, sorry talaga, sorry.
sa lahat ng nangyari. Sabi ko, kaya mo na yun, sabi ko, nangyari na eh. Ala ka naman, sabi kong sapakin pa kita or awayin kita, tapos na. Kasalanan ko naman, bakit nangyari? Kasi nalasing ako, hindi ko napigilan yung sarili ko. So yun guys, dito pala guys sa ibang bansa, kahit hindi dito sa bansang to, siyempre kapag yung kasama mo po laging puro lalaki, nagkakaroon pala ng develop sa preference mo habang kasama mo yung tao, napapalapit ka sa kanya. Alam mo, kung umalis ka sa Pilipinas na hindi ka gay, dito mo marirealize na gay ka pala. Ganun. So ganyan guys, yung nangyari yun, unti-unti na naglaylo ako, umiwas ako sa kanya kasi ayoko nang maulit yung nangyari. At siya na din yung nag-decide guys na umalis dun sa room namin. Lumipat siya ng ibang room. Sabi niya hindi raw niya kaya na ganun, dahil ayaw daw niyang masayang yung 1 year na magkasama kami, na masasayang lang. So sabi ng mga kasama ko, ano daw nangyari, bakit bigla siyang lumipat ng tirahan? Sabi ko, decision niya yun bro, hayaan na natin siya. Saka mabuti na rin yun na lumipat siya ng tirahan. So yun guys, yun lang yung naging experience ko sa naging kaibigan ko na gay pala siya. Di sana sinabi niya sa akin nung una pa lang na gay siya, kasi later on na malalaman mo, tapos gagamitin ka niya ng hindi mo alam. Yung pangit, di ba? Kaya sana nagustuhan niyo to guys, at sana hindi na ma-violation tong part 2 na to guys. Natatakot ako eh. So hindi ko nga alam kung i-upload ko pa to eh, pero sana supportahan niyo pa din ako guys. Salamat sa mga bagong subscriber ko. Thank you so much. Guys, hindi pa ako mamomonetize. Antayin ko pa yung 90 days. So sana hindi na tayo ulit magkaroon ng violation. Ingat kayo palagi guys. Thank you guys.